Ito na yung part 3 na pagpunta namin dito sa Dingalan, Aurora. Kaya marami na nga naghahanap ng last part ng ating pagpunta or paggala natin dito. Dingalan, paano ba naman guys? Ang dami talaga mga kaganapan na hindi inaasahan. Ayan, after na nga pala namin pumunta dito sa Pacific View Deck, na pag-decidean nga pala namin na pumunta or maligo dito sa Calabasa River. Pero dito sa view na to, ito nga pala yung tinatawag or pinupuntahan din ng mga isa sa mga tourist ng Dingalan. Itong ang kanilang grotto. Ayan, hindi na nga pala kami umakyat dito. Dahil nga medyo late na nga rin pala ito at gusto rin talaga namin maligo sa ilog. Umiyahe nga pala kami dito, almost 2 hours din ang pagpunta namin dito sa may Calabasa River. Buti na lang talaga ang way nito ay pauwi din. Kaya naman hindi na rin kami nahirapan sa pagbiyahe dahil nag-consume na rin ito ng oras sa pag-uwi. Sobrang na-excite na nga kami makarating dito sa ilog. Paano ba naman yung pinag-stayan namin sa dagat? Hindi kami nakaligo dahil sa hanging amihan. Pero itong mga time na to, grabe, sobrang lakas talaga ng hangin dito. Mga ilang oras nga pala ng pagbabiyahe namin, ayan, nakarating na nga rin pala tayo dito sa Calabasa River. Tingnan mo naman yung isa naming kasamang si Jonel. Tingnan mo yung trip niya, talagang dito pa dumayo para maghugas ng kanyang motor. Akala mo talaga putikan yung pinagdaanan namin. After nga pala namin magsipahinga, ayan, kanya-kanyang paglublob na nga kami dito sa ilog. Grabe, napakalinaw ng tubig. Ang sarap magbabad. At talagang nakaka-refresh. Nako, guys. Kaya kapag pupunta kayo dito sa Dingalan, Aurora, nako, isa to sa mga dapat ninyong daanan or puntahan. Nagbayad nga lang pala kami dito ng cottage na 250 pesos at wala ng entrance. Share ko nga lang din pala sa inyo na isa nga pala to sa mga tourists or palaging pinupuntahan ng mga dayo. Dahil nga bukod na sa malinaw ang kanyang tubig, pwede rin kayo mag-camping dito. Yun nga lang, pagdating sa overnight ay hindi pa rin sila nag-accommodate. Alam nyo, isa nga pala sa mga nagustuhan ko dito ay yung kanyang view. At talaga makikita mo, palibot niyaan ay puro bundok. At meron pang mga kalabaw sa gilid. And don't worry guys, still malinis pa rin naman dito sa ating pinaliliguan. Dito nga pala sa panagpasa namin ay hindi nga pala masyadong matao. Pero pagdating daw talaga ng weekend ay grabe, wala ka talaga daw dito pagpapwestuhan. At tingnan nyo naman kung gaano na naman namin to narentahan itong isang palibot na to. Ang sarap mag-relax, mag-chill, magbabad sa tubig. At ine-enjoy mo lang yung ingay ng paligid. Tulad ng daloy ng tubig ng ilog, hangin at huni ng ibon. O diba, dun pa lang panalong-panalo na. Alam nyo, hindi pa nga kami nagtatagal dito pero may pinaplano na kagad sila. Pwede daw namin madaanan. Ayun, nagwagi nga at dinaanan talaga natin. Para naman daw masulit yung gala natin ng isang araw. Tapos, alam nyo ba na nagkakaisa rin sila na sabi nga nila na wag na nga muna kaming umuwi. Pero syempre, hindi tayo pa pwedeng magstay na matagal dahil meron tayong anak at asawang nag-aantay sa atin. Hindi ko talaga pinagsisihan ang pagsama dito sa Dingalan, Aurora. Paano ba naman ang dami naming mga side trip at talagang sinusulit. Katapos namin magmuni-muni, mag-relax dito, maligo at magkwentuhan at magbanding. Kanya-kanya pag-asikaso na nga pala kami ng mga gamit dito at magsibanlawan. Tapos naghanap lang din kami ng karinderya dito para makakain kami at meron din kami lakas na habang bumabiyahe. Hindi na nga rin pala kami nag-setup ng mga iba naming dala tulad ng mga butane with gas stove. Dahil nga mga anong oras na nga rin pala ito. Napagdesisyonan din kasi ng lahat ng mga alas 5 ay aalis na kami at pupunta ulit kami sa pinaka-last destination na kung saan madadaanan lang daw at isa din to sa mga pinupuntahan. Siyempre, sino ba naman tatanggay kung magagandang place naman talaga yung pupuntahan at mga kalog pa yung mga kasama mo? Ganun nga tayo kakomportable kapag sila yung kasama mo ay nako, wala kang talagang tigil. Kakatawa at sobrang nakaka-relax yun. Yun pa lang talaga, sulit na sulit ko tulad nga rin pala ng mga sinasabi ko sa inyo na malakas ang hangin dito. Ako, buti na lang talaga umalis na yung pumunta dito na nakakotse. Dahil kung hindi, isa sila sa mga naliparan ng cottage. O diba, sobrang bigat na nun at talagang nahungkay ng sobrang lakas ang hangin dito. Makikita mo lang din talaga dito sa tubig. O, tingnan nyo naman. Kaya naman yung iba, takot din sila umahon dahil nga kapag umahon sila ay talagang lalamigin din. Pero ganun pa man ay na-enjoy din namin ang pagstay namin dito kahit mga ilang oras lang. Yung iba din kasi nakaidlip dito at talaga nakapagpahinga ng maayos. Maaga rin kasi kami nagising nung pumunta kami ng dagat para sa pagpunta namin sa Pacific View Deck at talagang pinagplanuhan nila etong mga oras na to para naman lahat na pwede namin puntahan ay mapupuntahan namin ng ganito. Kaya naman after namin mag-enjoy dito sa ilog ng Calabasa River, at eto, paalis na nga tayo at papunta naman tayo sa Little Vegan ng Nueva Ecija. At ayan, ang ganda ng tanawin. Nako, isa to sa mga lugar
na gustong gusto kong ulitin dahil sa ang gaganda ng view. At hindi rin siya mahirap puntahan. Inabot na nga rin pala kami ng dilim dito at dumating na rin kami ng Nueva Ecija ng around 7:30. Pero okay lang kasi naman alam ko naman yung mga madadatnan kong lugar ay talagang magugustuhan ko. Makin mo yun no, sa isang araw ilang location yung napuntahan namin. Ay talaga naman, sulit na sulit lahat ng pagod ng ginugol namin dito sa galang to. At eto na nga, nakarating na nga tayo dito sa Little Vegan ng Nueva Ecija, isa sa mga tourist spot nila dito. Grabe, sobrang ganda talaga dito at akala mo nasa Ilocos ka. At sobrang na-enjoy din natin tong spot na to. Yan naman yung mga kasama ko dito, nakuha kanya-kanya silang paghahanap ng para spot sa pagtitake nila ng video, ng picture, mapasolo or couple man yan. Kahit ako, ayan, napapicture at napavideo nga tayo dito sa sobrang ganda ng Little Vegan. Isa rin sa mga gusto ko mapuntahan ang Ilocos at eto na, kahit Nueva Ecija lang, napuntahan na natin. Pero kidding aside, isa talaga sa mga magaganda at gustong gusto ko talagang puntahan ang Ilocos. Kaya sana naman no, meron talaga mag-aya na pumunta ng Ilocos. At maulit natin yung mga ganitong view. Oh, paano ba yan? Hanggang dito na muna yung video natin. Salamat sa panonood at sana na-enjoy nyo tong video na to. Isang hirit lang ng follow, like, and share. See you on my next vlog.